Ito ang kasintahan ko, si Madison. Magkasama na kami sa loob ng ilang taon na ngayon. Sa pagkakataong ito, bumalik kami rito upang makilala ka at pag-usapan ang kasal. Ethan, ang mamuhay sa malaking syudad ay talagang nakakapagpabago. Lalo kang gumagwapo. Kaya pala nahanap mo si Madison, na napakaganda at napaka-elegante. Napakaganda talaga ni Madison. Ang makapangasawa ng ganyan kagandang asawa sa buhay na ito ay wala nang hihigit pa. Buwisit ka, pagkatapos ng ilang lagok ng murang alak na iyan, akala mo kung sino ka na, hindi ka ba pwedeng magsalita ng normal? Kain na, Madison, wag mo siyang pansinin. Prangka lang si Ryan, masaya lang siya para kay Ethan. Sobrang saya namin kay Madison. Bihira nang umuwi si Ethan. Sa tingin ko, bakit hindi natin itakda ang kasunduan para bukas? Imbitahan natin ang lahat at magkaroon ng pagtitipon. Bukas? Mr. Smith? Hindi ba ito masyadong minamadali? Hindi naman. Naihanda na namin ang lahat para sa kasunduan. Hinihintay na namin ang araw na ito. Madison, may mga alalahanin ka ba? Dahil ba sa tingin mo ay masyadong mahirap ang aming bayan? Mrs. Smith, syempre hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tatay, nanay, tingnan ninyo. Napahiya ninyo siya. Ang maagang kasunduan ay ayos lang. Pagkatapos ng lahat, nagpasya na kami sa isa't isa. Sino nagsabing nagpasya na ako sa iyo? Kung gayon, ayos na. Ayos. Sige na, tagay. Madison, Kailangan ko nang umalis. Ngayong gabi, alagaan mo ang sarili mo. Madison, dahil bihira kang umuwi, makipag-inuman ka pa kay Ryan. Siya, Madison, magiging bahagi ka na ng pamilya mula ngayon. Sige, isang tagay para sa iyo. Gawang bahay na alak ito mula sa bigas, hindi ka nito malalasing. Salamat po, Mr. Smith. Malakas ka pala sa alak. ako. Nahihilo ako ng sobra. Kung nahihilo ka, matulog ka na. Giginhawa ka pagkatapos magpahinga. Kung nahihilo ka, matulog ka na. Giginhawa ka pagkatapos magpahinga. Paano ako napunta dito? Magtatagay ako para sa iyo. Mag-ingat ka mamayang gabi. Nilagyan ba ng droga ang inumin na yon? Tatay, gaano pa katagal tayo maghihintay? Paano kung magising si Madison? Pakibaba ang boses mo. Alam ko ang kaya ng babaeng iyon. Sapat na ang isang inumin para manatili siyang walang malay hanggang umaga. Bakit ka nagmamadali? Nag-aalala ako baka may magkamali. Paano kung mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magkaanak sa akin? Sa halip na mag-alala diyan, dapat mong isipin ang pakikipagtipan bukas. Tiyak na hindi niya alam na ang lalaking pakakasalan niya ay ako, di ba? Kapag tapos na, ano pa ang magagawa niya? Kung ganon, matulog ka na ngayon kasama si Madison, kaya't ang mabuting hangarin ng kapatid mo ay hindi masasayang. Ethan, ipinagbili mo ako? Nasaan ang mga susi ng kotse? Nasa bag ko ang mga iyon. Kinuha ba ni Ethan ang mga iyon? Wag na lang, umalis ka muna dito. Paano siya nakabalik ng ganun kabilis? Madison, natutulog ka ba? Buksan mo ang pinto. Madison, buksan mo ang pinto. Madison, lasing si Ethan. Dinala ko siya dito. Bantayan mo siya. Nagsisinungaling siya sa akin. Kung talagang lasing si Ethan, bakit siya masyadong tahimik? Madison, buksan mo ang pinto. Pasukin mo ako. Naririnig mo ba ako? Buksan mo. Buwisit. Buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan ka. Huwag mong subukan.
Ano ba? Nasaan siya? Ano ba? Wala talaga siya dito. Nasaan siya? Imposible iyon. Walang signal. Ano ang gagawin ko? Mrs. Smith. Sinta, huwag kang matakot. Sumama ka sa akin. Dito ka lang. Huwag kang maingay. Pupunta ako kay Miller. May motorsiklo siya. Kukunin ko siya para ilabas ka ng palihim sa baryo. Mrs. Smith, bakit mo ako tinutulungan? Kasal ako sa pamilya Smith sa loob ng mahigit 30 taon. Wala ni isang magandang araw. Karaniwan lang ang mabugbog at maapi. Ang mga babae sa panahon ko ay walang pagpipilian. Pero hindi ko kayang panoorin na ikaw, isang napakabait na babae, na masira ang buong buhay mo rito rin. Ang Ethan natin ay mabait na bata. Siya'y naging matino at masunurin mula pa noong bata siya. Pero kung minsan, masyado siyang mahina at mahiyain. Salamat, Mrs. Smith. Walang anuman. Hintayin mo ako. Uy, Mrs. Smith. DNG. Smith, anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako? Cellphone ko. Lahat ng mga dekadang paghihirap, tama na. Sa wakas may dumating sa bahay upang ibahagi ang pasanin. Paano kitang pakakawalan? Nagsinungaling ka sa akin. Pwede ka nang tumigil sa pag-asa. Bukas, ikaw at si Ryan ko ay magkakatipan. At saka magkakaroon ng apong lalaki ang pamilya natin. Nanay, bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Papasukin mo ako. Bakit ka nagmamadali? Kung hindi mo sinipa ang pinto ng kubol, kailangan ko bang ikulong siya sa pangit na kubol na ito? At ito? Kung hindi ko kinuha ang cellphone niya, maghihintay ba tayo na tumawag siya ng pulis? Nanay, napakaalalahanin mo naman. Tama ang nanay mo. Hindi kailangang magmadali sa sandaling ito. Kumusta si Ethan? Nasa kwarto pa rin? Tahimik na ngayon. Kung hindi ko siya pinulot sa bukid ng mais, siguradong dinala na siya ng mga lobo. Ethan, ampon pala siya nila. Pinalaki namin siya ng mahigit 20 taon. Ngayon, panahon na para bayaran niya ang utang na loob. At ang batang ito ay talagang pambihira. Sa unang subok, nakahanap siya ng napakagandang babae para sa akin. Kaya pala napakamasunurin si Ethan. Hindi ako pwedeng maupo lang at maghintay. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas dito. Lalabas kami ng nanay mo para kumuha ng mga gamit para sa engagement bukas. Bantayan mo siya. Huwag mong hayaang may mangyaring mali ulit. Kapag engaged na siya sa'yo, pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Sa ngayon kumilos ka lang ng maayos. Si. Kailangan kong makahanap ng paraan para maloko siyang pumasok. May daga dito. Tulong. Takot na takot ako. Huwag kang matakot. Parating na ako para iligtas ka.
Dali, kailangan kong hanapin ang susi ng kotse. Lasing na lasing ba talaga siya? Alam ba niya kung ano ang nangyayari? Ethan. Ethan, gumising ka. Ryan, ang akin ay sayo. Huwag kang mahiya. Ethan, mahal na mahal kita. Paano mo to nagawa sa akin? Dali, Paandarin mo na? ang pinto sa gilid. Bakit bukas iyon? May ingay sa may kotse. Anong nangyayari? Dali, Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. paandarin mo. Si Madison yan, dali. Huwag mong hayaang makatakas siya. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Kinialaman nila ang kotse ko. Saan ka pupunta? Ano ba yan? Nasaan siya? Ayan, tumakas siya. Habulin siya. Ibalik siya. Ano ba? Saan siya pumunta? Hindi siya pwedeng malayo. Maghiwalay kayo. Bago siya rito. Siguradong hindi siya makakalayo. Pakawalan mo ako. Madison, ako ito. Madison, Huwag kang tumakbo. ako ito. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Pakawalan mo ako. Kayo lahat kasali dito. Kasali sa ano? Anong nangyari? Madison, kumalma ka. Sabihin mo. Nilagyan nila ng gamot ang alak. Hintayin mo lang ang kapatid mong lalaki ay makipagtalik sa kwarto at bukas na ang kasunduan. Pakiusap, pakawalan mo ako. Kahit anong mangyari, pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Ngayon na lang. Kakaiba yan. Nasaan siya? Kung tumakas si Madison, sino ang magbibigay sa akin ng anak? Tingnan niyo doon. Shy. Hayop. Ethan, bakit hindi ka dumating para tulungan ako? Nilagyan din ng gamot ang inumin ko. Isang lagok lang ang ininom ko. At nahimatay ako. Akala ko talagang wala kang puso. Alam mo ba kung gaano ako kadesperada? Madison, makinig ka sa akin. Ako, si Ethan, ay hindi isa sa kanila. Sinumang gustong saktan ka, kailangan muna nilang tapakan ng bangkay ko. Aalis na tayo. Umalis na tayo sa demonyong lugar na ito ngayon din. Magmaneho tayo. Diretso pabalik sa lungsod. Hindi mag-start ang sasakyan. Sinubukan ko. Sila, pinutol nila ang mga alambre sa sasakyan. Huwag kalimutan, mechanical engineer ako. Itong maliit na trick, walang problema. Halika na. Bilisan mo. Gumana. Kumapit ka ng mahigpit.
Umalis na sila. Habulin sila. Lintek na panahon! Sa wakas, nakalabas na tayo. Yana, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Hindi ka na makakapagpatuloy. May pagguho ng lupa sa kalsada sa unahan dahil sa malakas na ulan. Ano ang gagawin natin? Ito lang ang tanging daan palabas ng baryo. Kailangan nating maghintay. Malakas ang ulan. Pumunta ka sa bahay ko para makasilong sa ulan. Sa tingin ko, yan lang ang magagawa natin. Dito, patuyuin mo. Sobrang basa ka. Huwag kang sipunin. Hayaan mong kumuha ako ng mainit na tubig. Magpainit kayo. Ethan, kailangan pa rin tayong mag-ingat. Okay lang. Magkasama kaming lumaki ni Yana. Mapagkakatiwalaan siya. Dito, uminom ka ng mainit. Madison, Mukha kang maputla. dali, uminom ka ng mainit na tubig. Magpainit ka? Baka magkasakit ka. Siya nga pala. Paano mo nalaman na nandoon kami? Ito lang ang tanging daan palabas ng baryo. Kung hindi doon, saan pa ba kayo? Paano mo nalaman na aalis kami sa baryo? Ako, nahihilo ako. Ang tubig na ito ay hindi tama. Ethan. Ethan. Pasok. Siyempre, kami ang nagsabi sa kanya. Ito ay tinatawag na, ano nga ba? Nakaupo lang at naghihintay na kumagat ang isda. Mga gego kayo. Kahit na si Ethan ay hindi ninyo tunay na anak, hindi ninyo siya dapat tratuhin ng ganito. Pinalaki namin siya. Pinaaral namin siya. Hindi ba't para balang araw, maging kapaki-pakinabang siya? Madison, alam kong hindi ito patas sa inyo ni Ethan. Pero hindi dapat maubos ang mga Smith. Walang gaanong talento si Ryan. Walang babaeng gustong makasama siya. Maawa ka naman sa kapatid ni Ethan at kumpletuhin ang pamilyang ito. Tama. Kung wala ang mga Smith, wala si Ethan ngayon. Hiniram ko lang ang asawa niya para magkaroon ng anak. Huwag masyadong madamot. Madison, hindi mo ba mahal si Ethan? Kung gayon, dapat mong bayaran ang utang na loob niya. Lumaki kaming magkakapatid, lahat ay pinagsasaluhan namin. Kasuklam-suklam? Sinasabi ko sa'yo, talagang hindi. Hindi ako uminom ng tubig. Paano? Alam kong tuso kayong dalawa. Ang problema ay hindi lang ang basong iyon ng tubig, at pati na rin ang tuwalyang iyon. Mababa ang dosis, pero sapat na para mapasunod ka sa mga utos namin. Huwag nating sayangin ang oras. Ryan, gawin mo na siyang babae mo ngayong gabi. Bukas ng umaga, iimbita natin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Hayaan nating masaksihan ito ng lahat. Lakas ng loob mo. Mangangahas ba ako? Subukan mo at tingnan natin. May usapan tayo. Dadalhin ni Ryan si Madison. Si Ethan ay akin. Magsaya ka, pero huwag kang dumikit sa aming pamilya. Umaasa pa rin ako sa kanya para kumita para sa amin at susuportahan kami sa pagtanda. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang mga limitasyon. Walang saysay ang pilitin. Isang babaeng tulad mo, noong unang panahon, karapat-dapat sa 1,000 paglubog sa kulungan ng baboy. Ganda, eto na ako. Tito, tita, pasok. Mabuhay. Pagbati. Maupo po kayo. Gawin ninyong parang bahay ninyo ito. Lolo, ingat sa iyong hakbang. Ang iyong presensya ay talagang karangalan para sa aming pamilya. Ang aming pamilya ay hindi na nagkaroon ng ganitong kasayahan sa mahabang panahon. Sino naman ang kinakasal ngayon? Ang panganay o ang pangalawang anak? Ang pangalawang anak ay walang silbi. Sa pagkakataong ito, ang panganay namin, si Ryan. Si Ryan ay umasenso. Saang pamilya galing ang babaeng ito? Ilabas siya para makita namin siya. Ano bang makikita? Siguradong hindi siya kasing ganda ng iyong manugang. Palagi mo akong nahihigitan sa mga nagdaang taon. Mamaya, ibababa kita. Hindi pwede iyon. Hindi maaaring itago ang nobya. Halika, Puntahan natin siya. Batiin natin ang nobya. Ang bagong kasal ay malamang na magkayakap pa. Huwag tumingin. Hoy, anong ginagawa ninyo? Umalis kayo.
Paano? Paano nangyari ito? Ano? Anong nangyayari? Hindi ba si Yana iyon? Bakit siya nasa kama ni Ryan? Hindi disente ang babaeng iyan. Sira na ang reputasyon niya sa buong paligid. Ang gulo! Akala ko ang anak mo ay nag-asawa ng dalisay na birhen. Sa tingin ko magaling talaga siya dyan. Pero saka, hindi siya mapili, kahit sinong tulad ni Yana. Kukunin pa rin niya. Ikaw na walang kwenta, walang kakayahan na tanga. Sino? Sino ang naglakas loob na umatake sa akin? Ikaw na walang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Tay, hindi ko sinasadya. Anong nangyayari? Paano ako napunta dito? Ako, itatanong ko sana sa'yo iyan. Ang nasa tabi ko, hindi ba si Madison iyon? Paano ka napunta dito? Narito na lahat ng maaga? Madison, mukhang huli na tayo. Na-miss natin ang mga magandang bagay. Ryan, Yana, pagbati sa inyong kasal. Ethan, ikaw ang nasa likod nito. Paano iyon nangyari? Hindi ka ba? Tayong dalawa. Lumaki tayong magkasama? Noong nasa paaralan tayo, lagi akong nakapaligid sa'yo. Pero ni hindi mo man lang ako tiningnan. Ngayon, iba na. Kahit anong ipagawa ko sa'yo, kailangan mong gawin. Alam ko na, dinrugan mo ang tubig pagkatapos akong maloko minsan. Sa tingin mo, maloloko pa ako? Uy, ganda! Paparating na ako! Ngayong gabi, kayong dalawa ay perpektong magkasintahan. Magpakasaya lang kayo? Ikaw! Ikaw ang nasa likod nito! Ikaw! Wala kang utang na loob! Sinira mo si Ryan! Napakagago mo. Ang asawa ko, ang magandang asawa ko. Anong nangyayari? Ginulo mo kami. Hindi ba't ngayon ang pakikipagtipan ni Ryan? Paano naging tungkol sa kanyang pagkasaktan? Oh, anong nangyayari dito? Oo, Ryan. Masyado ka bang nainom? Hindi ka pa ba natatauhan? Ngayon ang espesyal na araw mo. Bumalik kami mula sa syudad para lang batiin ka. Kayong dalawa ay talagang itinakda ng langit. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Punyeta, bantayan mo ang bibig mo. Madison, ikaw ang nasa kama ko kagabi. Tigilan mo na ang pagpapakatanga. Tandang-tanda ko kagabi, ang katabi kong natutulog ay si Madison, at siya mismo ang kusang umakyat sa kama ko. Si Madison, ang kasintahan kong inuwi. Kaya kagabi, kasama ko siya. Siyempre. Ryan, lasing ka ba o ano? Kaya kong patunayan iyan. Kagabi, nakita ko mismo si Madison na pumasok sa kwarto ni Ryan. At saka, Ethan, halatang sobra kang uminom sa kwarto ko. Kaya paano mo naman nakasama si Madison? Sino ba talaga ang kasama kanino? Nalilito na talaga ako. Halatang si Ryan at Yana ang natutulog dito. Ano namang kinalaman yan kay Ethan at sa kasintahan niya? Ryan, sa itsura, sa katawan, sa talino, at sa ugali, alin sa mga iyon ang makakapantay kay Ethan? Bulag ba ako? O ano? Bakit ako kusang aakyat sa kama mo? Sino bang may alam sa'yo? Baka, may mga kahangahangang kakayahan ako. Mga kahangahangang kakayahan. Bobo ka lang talaga. Bukod dyan, wala ka nang maipagmamalaki. Alam kong itatanggi mo, kaya ngayon, sa harap ni na mama, papa, at ng lahat ng mga kamag-anak dito, huwag mo akong sisihin sa paglalantad sa'yo. Tingnan ninyo ng mabuti, lahat kayo. Nakikita nyo ba ito ng malinaw? Lahat, ito ang patunay mula sa huling gabing magkasama tayo. Nakasulat sa itim at puti. Teka, ibig kong sabihin, matibay na ebidensya. Madison, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito sa iyo. Ang mga babae sa aming nayon ay walang ganito kauso na damit panloob. Tama nga, akin ito. At iniisip ko kung saan napunta ang damit panloob ko. Kaya, ninakaw mo ito. Mabuti, inaamin mo na sa iyo ito. Ngayong nakipagtalik ka sa akin, ikaw na ang babae ko. Hindi mo ito maikakaila. Zia, dahil masyado kang sigurado na nakipagtalik tayo. Kung ganon, hayaan mong magtanong ako. Anong gusto mong itanong? Sa balikat ko, may tattoo.
Dahil naging napakalapit mo sa akin, sabihin mo sa akin, ang tattoo bang ito sa kaliwang balikat ko o sa kanang balikat ko? Tattoo? Isang mabait na babaeng tulad niya? Paano siya magkakaroon ng tattoo? Nagkukunwari lang siya. Hindi ako maloloko. Madison, wag mo nang subukan. Kung pipiliin ko ang kaliwa o kanan, magkakamali pa rin ako dahil wala ka namang tattoo. Anong masasabi mo? Di ba sinabi ko sa'yo? Wala kang. Hindi ko inakala. Ryan, masyado kang matalino para sa sarili mo. Ano? Mali ba ako? Malamang iniisip mo, isang mabait na babae na gaya ko, bakit ako magpapatattoo, diba? May tattoo nga si Madison, kaya hindi lang nag-iimbento si Ryan. Napakadilim kagabi at itim na itim ang tattoo mo. Sinong makakakita? Basta, ibinigay mo sa akin ang pagkabirhen mo. Sa harap ng napakaraming tao, tigilan mo na ang pagmamatigas. Kung hindi, wala nang may gusto sa'yo. Gusto ko. Ang kalinisan ng isang babae ay hindi kailanman nasa ilalim ng palda niya. Kalimutan mo na ang kagabi. Sa pagitan mo at ni Madison, wala namang nangyari. Kahit may nangyari man talaga, lalo ko lang siyang pahahalagahan. Hindi ko siya iiwan. Ethan, bakit ka nagpapakabanal? Babae ko si Madison. Anong pakialam mo? Sige, ayon sa lohika mo. Sabi mo may nangyari sa atin, pero wala akong maalala. Kaya, makatwiran bang paghinalaan ko na dinroga mo ako? Ibig sabihin, krimen iyon? Ikaw, naninirang puri ka sa akin. Opisyal? Narinig niyo ba yon? Gusto kong mag-ulat ng krimen. Isinusumbong ko si Ryan Smith at ang kanyang mga magulang mula sa Apricot Hollow para sa iligal na paggulong sa akin at para sa hinihinalang mga krimeng may kaugnayan sa droga. Madison, mahal kong anak, hindi ka pwedeng maging tanga. Bilis, sabihin mo sa pulis na pagkakamali lang ito. Pamilya tayo. Sa likod ng mga saradong pinto, lahat ay pwedeng pag-usapan. Huwag mong ilabas ang ating maruming sikreto. Madison, Ibaba mo na ang telepono. maruming sikreto? Nagpaplano kang ipilit ang iyong sarili sa iyong hipag? Ginagawa ang asawa ng ampon na magsilang ng anak para sa biolohikal na anak. Mayroon pa bang mas kahiya-hiya at mas kasuklam-suklam pa rito? Madison, tama ang ginawa mo. Tawagan mo ang pulis at ipaaresto ang mga makamandag na taong ito, lahat sila. Huwag mong pakawalan kahit isa. Nakakagalit iyan. Talagang nakakagalit. Ano bang ginagawa nila? Eksakto. Sinisira ang reputasyon ng isang babae. Napakasama ng puso. Ang ampon ay anak pa rin? Bakit ganyan kang magpabor? Ano bang ginawa ko? Sinasabi ko lang ang totoo. Madison, siya. Hayop ka, manahimik ka. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ginawa mo sa amin? Ryan, ikaw. Nagpapakatanga ka. Ang tanging dapat mong gawin ngayon ay pakasalan si Yana. Tama iyan, Ryan. Ngayon ang kasunduan ninyo ni Yana. Sa susunod na buwan, pipili tayo ng petsa para sa kasal. Ano? Hindi. Hindi ako sang-ayon. Ano bang karapatan mo para magdesisyon sa kasal ko ng ganito? Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako magpapakasal. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan siya. Oo. Natutulog ako sa iisang kama kasama si Ryan kagabi. Pero paano nangyari iyon? Ryan, sa puso mo hindi mo na ba alam? Pareho tayong dinaya ng isang tao. Siguradong may isang tao na hindi kayang makita akong masaya. Sadyang dinaya nila tayo. Ako, biktima rin ako. Mula noong bata pa ako. Mahal ko si Ethan. Hindi ikaw, Ryan. Ikaw natalunan. Yana. Sino ang tinatawag mong talunan? Ryan, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sa anong paraan ka mas magaling kay Ethan? Tumahimik ka! Yana! Ikaw na panggulo! Anong tapang mong maging mapili dito? Akala mo ba disenteng babae ka at nangangahas kang hamakin ang Ryan ko? Sasabihin ko sa'yo, ang nangyari kagabi, kung hindi dahil sa sarili mong masamang hangarin, mangyayari ba iyon ng ganoon? Sinungaling ka. Paano ako naging masama? Nagsisinungaling ba ako? Kung hindi ka pumunta kahapon ng hapon at palihim mong sinabi kay Ryan yung kasuklam-suklam na ideya na nagsasabi ng mga bagay na gaya ng kapag nakuha na niya ang katawan nito, kahit gaano pa katigas ang ulo ni Madison, kailangan niyang tanggapin iyon. At hindi ba magiging napakadali iyon? Tama. Yang supot ng pulbos na personal mong ibinigay kay Ryan na sinabi mong walang sablay. Pero tingnan mo ngayon, sa tingin ko ikaw ay nagtangka kang dayain ng iba at nakuha mo ang nararapat sa'yo. Diyos ko, droga. Nilagyan ng droga? Sa una, balak nilang drogan si Madison. At napakasama ng babaeng ito. Ito ay pagtatangkang sirain ang buhay ng isang tao.
Ang laking eksena ngayon, sino kaya ang mapapangasawa ng aling anak? Lahat, umuwi na kayo. Umuwi na. Dahil usapin ito ng pamilya, kami na ang bahala. Kaya huwag na kayong mag-abala. Paumanhin sa inyong lahat, naging pangit ang pagtanggap namin sa inyo ngayon. Pasensya na sa nangyari. Mangyaring umuwi na po kayo, at iimbitahan namin kayo sa ibang araw para makabawi kami sa inyo sa inuman. Itong walang kwentang pamilya. Kung sino man ang gustong tumalon sa apoy pwede nang tumuloy. Hindi ako pwedeng manatili dito at maiipit nila. Ethan, tingnan mo! Tingnan mo ang pamilyang ito. Naging gulo na kayo. May ginawang katangahan si Ryan. Pero ikaw, ano naman? Bilang anak ng pamilyang Smith at kapatid niya, kailangan mo bang panoorin siyang masira? At panoorin ang pamilya nating maging ang katatawanan ng nayon bago ka makontento? Intindihin mo ito. Si Ryan ang gumawa ng gulo, at si Yana rin. Sinubukan nilang magbalak laban sa akin at kay Madison, kaya paano mo ako masisisi diyan? Pamilya tayo. Malaki ka na ngayon. At hindi mo man lang alalahanin ang kapakanan ni Ryan? Kung makukulong siya at masisira ang pangalan niya, ano ang mabuting maidudulot niyan sa iyo? Hindi mo man lang ba isipin ang pamilyang ito at si Ryan? Ethan, dahil umabot na tayo sa ganito, ang pag-alam kung sino ang tama o mali hindi na mahalaga. At ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagliligtas sa dangal ng pamilyang Smith at pagliligtas kay Ryan. Ethan, nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo na lang ba kayang pagbigyan si Ryan? Hayaan mo nang mapangasawa ni Ryan siya at isipin mo na lang na ito ay pag-aawa mo sa amin. Hayaan mong makuha niya siya. Nanay, sa paningin mo, ano si Madison? Paano mo nagawang ipasapasa siya ng ganyan? Ethan, iniisip namin ang mas malaking larawan. Ryan, hindi madali para sa kanya na makahanap ng mabuting asawa. Pero ikaw, gwapo ka at estudyante sa kolehiyo. Makakahanap ka ng mas mabuti pa. Tama, Ethan? Walang kwenta si Ryan. Hindi kami mapakali kung umalis siya ng bahay. Pero iba ka, may kakayahan ka. Tiyak na makakahanap ka ng babaeng tagalungsod. 1,000 beses na mas mabuti kaysa kay Madison. 10,000 beses na mas mabuti. Oo, walang kwenta siya. Pero sa loob ng 5 taon na sunod-sunod, hindi man lang siya nakapasok sa mataas na paaralan. Ibinenta mo pa nga lahat ng meron ka para makapag-ulit siya ng pagsusulit. Paano naman ako? Umasa ako sa mga scholarship at nagtrabaho ng kalahating araw. Sentimo bawat sentimo para bayaran ko ang sarili kong matrikula. Habang lumalaki ako, lahat ng mabuti, palagi mong ibinibigay sa kanya. Hindi ko maintindihan dati. Lagi kong akala na hindi ako sapat. Ngayon, naiintindihan ko na. Dahil hindi ako ang tunay ninyong anak. Tama ba? Dahil inampun ako. Kaya ako ay dapat isakripisyo magpakailanman. Tama ba? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Huwag mo nang itanggi. Hindi ko na inaasahan ang pagmamahal ninyo. At wala na akong pakialam kung saan ako nagmula. Pero si Madison ay hindi isang bagay. May isip at damdamin siya. May sarili siyang pagkatao. Hinding-hindi ko siya ibibigay kanino man. Lalo na ang mga taong nanakit sa kanya, gamit ang mga maruruming paraan. Ikaw na walang utang na loob na anak. Sinusubukan mo ba kaming ilibing ng maaga? Kung hindi ka namin pinalaki, wala ka. Pinapahalagahan ko ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin, pero hindi ibig sabihin na may karapatan kayong saktan si Madison. Simula ngayon, ako si Ethan ay tapos na sa pamilya Smith. Tara na. See ya. Hindi ka pwedeng umalis. Ethan, ikaw na walang utang na loob na gago. Pinalaki kita ng 20 taon ng walang kapalit. Gusto mong umalis? Sige, bayaran mo lahat ng gastos sa pagpapalaki sa'yo sa loob ng 20 taon, bawat sentimo. Ang pamilyang Smith ay hindi nagpapalaki ng mga taong walang utang na loob. Ikaw, pagkatapos ng lahat ng mga taon, nagbibilang ka pa rin ng pera? Ethan, alam ni Mommy na may hinanakit ka sa amin. Ngunit sa loob ng 20 taon, ang bigas at asin, wala ni isa sa mga iyon ang libre. May pakpak ka na ngayon, aalis ka na lang ng ganyan. Wala ka bang pagpapahalaga sa lahat ng ginawa namin, para sa'yo? Tigilan mo na ang kalokohan. Gusto mong umalis? Pagkatapos, magdala ka ng 1,000,000. Wala kahit 1 sentimo na kulang. Ryan, dahil sa gulo mo, nawalan siya ng asawa. Nasira ang reputasyon niya. Mula ngayon, kailangan na niyang mag-asawa ulit upang ipagpatuloy ang linya ng pamilyang Smith. Ang perang ito, ituring mong kabayaran para kay Ryan at sa aming pamilya. 1,000,000? Kakagraduate ko lang. Saan ako kukuha ng 1,000,000? Sinusubukan mo ba akong itulak sa dulo? 1,000,000. Ganoon ba?
Ang perang ito, ako ang sasagot. Madison, hindi. Hindi ko kayang tanggapin ang pera mo. Ito ang gulo ng pamilya ko. Ang mga magulang ko ay nasa negosyo. 1,000,000, kaya kong bayaran. Ikaw, seryoso ka ba? Talagang handa kang magbayad? Siyempre, darating ang pera bukas. Ngunit, pagkatapos kunin ang perang ito, sina Ethan at ang pamilyang Smith ay magiging ganap na hiwalay sa isa't isa. Kailangan namin ito sa sulat. Sige, isang nakasulat na kasunduan. Gawin natin. Basta magdala ka ng 1,000,000 para magkaroon si Ryan ng pera para makapag-asawa ng may estilo, Ethan. Sasabihin na lang namin na hindi ka namin inampon. Tama, gusto kong magpakasal sa isang tao na mas maganda pa kay Madison. Usapan na, kumuha ka ng papel at panulat. Ngayon, pwede ko bang mabalik ang phone ko? Kailangan kong tumawag para sabihin sa tatay ko na ihanda na ang pera. Ikaw, hindi ka naman gagawa ng kahit ano, di ba? Wala lang sa pamilya ko ang 1,000,000. Gusto ko lang matapos ito ng mabilis at makaalis kasama si Ethan. Madison, tumawag ka. Anong nangyari? Tay, kailangan ko ng 1,000,000 cash. Agad. Bukas ng umaga, pwede mo bang ihatid dito sa mga Smith sa Apricot Hollow? Sige. Ipadala mo sa akin ang address. Nandoon na yan bukas ng umaga. Talagang ibibigay mo? Bago dumating ang pera, kayong dalawa, lalo na ikaw, Ethan, ay hindi maaaring umalis sa bahay na ito. Siya. Pero pagod na kami. Kailangan naming magpahinga sa kuwarto namin. Madison, bakit ka pumayag sa kanila? Ang buhay nila ay walang halaga. Pero kahit na tumawag tayo sa pulis, hindi yon makakapaglabas ng galit ko. Bakit mo sila binibigyan ng pera? Hindi? Dahil nasa lambat na ang mga isda, makipaglaro tayo sa kanila. Narinig mo na ba? Yung babaeng kasama ng mga Smith, si Madison na tagalungsod, hindi man lang kumurap at naglabas lang ng 1,000,000. Sabi niya para sa kasal ni Ryan. Diyos ko, 1,000,000. Gaano kataas kaya ang bunto noon? Ang pamilyang Smith, paano naman sila naging napakaswerte? Pagkatapos ng lahat ng gulo, nakuha pa rin nila ang ganoong kalaking halaga? Kung tatanungin mo ako, pera pampatahimik iyan. Kung hindi, bakit isang babaeng tagalungsod maglalabas ng ganoon kalaking pera para sa wala? Pinaghirapan ko ng husto. Bakit lahat ng pakinabang napupunta sa mga Smith? Noong gabing iyon, ako ang nasa kama ni Ryan. Kailangan niya akong panagutan. Kapag nakapag-asawa na ako sa angkan ng Smith, sa akin na ang 1,000,000 iyon. Diyos ko. Ryan, wala kang puso, walang hiya ka. Noong gabing iyon, sino bang kasiping mo? Alam na alam mo sa puso mo. Ngayong may pera ka na, itatanggi mo ba? Paano ako makapagpakita? Dito sa amin ngayon? Kayong lahat, kayo na ang humatol. Si Ryan at ako. Magkasama kami, alam mo. Dapat niya akong panagutan. Kailangan niya akong pakasalan. Kung hindi, magbibigti ako sa harap ng bahay ng mga Smith. Yana, ano bang pinagsasabi mo? Sino ba ang kasama mo? Tigilan mo na ang kaguluhan. Bumangon ka at umalis. Hindi ako aalis. Ryan, wala kang lakas ng loob na aminin? Noong umagang iyon, maraming tao ang nakakita sa atin na nasa kama. Sinusubukan mo bang umigtad? Talagang hindi. Pakakasalan mo ako, gusto mo man o hindi. Walang pagpipilian. Tumpak ang hula mo. Kumagat ang isda sa pain at dumating. Ryan, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka papayag na pakasalan ako ngayon, hindi magiging madali para sa ating dalawa. Nakipagtalik ako sa'yo, at ang buong baryo ay makakapagpatunay niyan. Ikaw, babae ka. Wala ka bang hiya? Sino ang nakakita na nakipagtali ka sa aking si Ryan? Tama nga, Yana. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena dito. Binabalaan kita. Lumayas ka na dito. Kung hindi, hindi ako magiging mabait. Yana, tama na. Ang pamilyang Smith ay hindi dapat guluhin. Kung ipagpapatuloy mo ito,
pagsisisihan mo. Ang galing ninyo talaga, sabay-sabay ninyong inaapi ang isang babaeng tulad ko. Sige, ihahayag ko na ngayon, kung hindi ako magiging masaya, hindi rin magiging masaya ang pamilya mo. Makikita natin. Ryan, hintayin mo lang. Kung hindi mo ako hahayaang maging masaya, titiyakin kung wala kang makukuhang kahit isang piso. Sa paraan ng pagkilos ni Yana, hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Siyempre hindi. Diyos ko. Ang daming pera. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. Teka, pirmahan mo muna ang kasunduan sa paghihiwalay. Pipirmahan namin. Kasunduan lang yan sa paghihiwalay. Ano naman? Sa perang ito, ano pa ang kinakatakutan natin? Ang galing. Sa perang ito, si Ryan natin ay makakapag-asawa ng mas mabuting asawa, 100 beses, na mas mabuti kaysa kay Yana. Tama. Mag-aasawa ako ng isang tagalungsod. Isang nakatapos ng kolehiyo. Hayaan mo na lang na mapunta sa impyerno ang baliw na si Yana. Sa panaginip mo lang, Anong sinusubukan mong gawin? gawin mo. Ipakita mo sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ginugulo nila ako. Yana, Yana, nagkamali ako. Ang pera. Sa'yo na lahat. Maawa ka sa akin. ngayon, nagmamakaawa ka. Huli na. Gusto mo pa rin ng bagong asawa? Tara na. Huwag kayong gumalaw. Dumapa kayo. Kamay sa ulo ninyo. Sir, ako ang tumawag sa pulis. Ang pamilyang Smith, pagkatapos kong tahasang tumanggi. Pinantaan akong ilantad ang aking pribadong impormasyon at sirain ang aking reputasyon para mangikil ng 1,000,000 piso sa akin. Ito ang nilagdaan nilang kasunduan, malinaw na nakasaad dito ang dahilan ng pagbabayad. Hindi totoo iyan. Sir, kusa niya itong ibinigay sa amin. Gusto niyang ibigay ito kay Ryan para sa kanyang mapapangasawa. Kusa? Gusto mo bang iparinig ko ang recording kagabi? Binantaan mo ako na kung hindi ako magbabayad, hahayaan mong patuloy akong guluhin ni Ryan kaya hindi na ako makapanatili sa Apricot Hollow. Nakasulat dito ng malinaw, nakatanggap ng kabayaran mula kay Madison, 1,000,000. Para saan ang bayad? Kabayaran para sa ilegal na pagpigil sa akin? May mga saksi at ebidensya kami. Pinaghihinalaan ka sa pangingikil. Sumama ka sa amin sa himpilan para sa investigasyon. Ayaw kong makulong. Tatay, nanay, tulungan mo ako. Madison, Ethan, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Karma. Karma lang yan. Karapat-dapat ka dyan, Ryan. Bulok kayong lahat, mga Smith. At kayo, gulo, pananakit, panloloob, mga nagpapalubhang pangyayari, dalhin silang lahat. Madison, nagsisisi ka ba sa pagpunta mo rito? Hindi ako nagsisisi kung hindi ko pinagdaanan ng lahat ng ito. Hindi ko sana natuklasan kung gaano ako kalakas. Ang nayong ito ay nagbigay sa akin ng napakaraming masasakit na alaala. Pero ngayon, malaya na tayong dalawa. Bibigyan kita ng bagong-bagong tahanan. Isang puno ng init at respeto.